God bless you, beloved Brother Pierre Villaros. Everybody say, praise the Lord. Dasang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Dakilang ngayon, pagkakataong galabo sa amin sa araw na to. Hindi ikaw amin na samba, napurihan at masalamatan, malapay noon. So natalangin ang aming dearly beloved Pastor, Lord. Nangisan mo yung salita. Nadali niya bang lingkod, kisagan ng amin. Wala kami magawa, Lord, kung wala ka. Ikaw lang aming kalakasan, kaming karunungan, ikaw lahat sa aming buhay, Lord. Please anoint the humble servant to deliver with love and message to the brethren. And I bind sin and cast out hindrances in their ways right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, our dear Savior, and we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist, Celestial Almeida, the entire prophet of our loving God, as we remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved family, my co-preachers, to all of you, mga minamahal na kapatiran, at sa lahat ng mga webcast viewer natin na nanonood sa buong daigdig. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maminal dito tagal. Atong aralan sa gabi ito, yung inatawag na the continuity of serving the Lord. Ang pagpatuloy, continuity sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Sabi dito ni John, point out that those who were truly children of God would evidence that they continuing in serving God and fellowship with the church. Sabi ni Apostle John, nga ang lahat daw ng mga totoong anak ng Diyos, ito pong ebidensya nga sila po'y nagpapatuloy, naglingkod sa Panginoon, at sila po'y palagi nag-fellowship sa sambahan. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen ba? Amen. Ngayon, sabi ng John chapter 2 verse 19, pag-ibasa lang. John chapter 2 verse 19, anong sabi ni John? Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 2, ang talata ay 19. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang timplong ito at aking itatayo sa 3 araw. 1 John chapter 2, verse 19. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, ang talata ay 19. Sila'y nagagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsisilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ni Apostle John, they went out from us. Sila po'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Amen? Ngunit na nagsilabas sila, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi para sa atin. Amen ba? Amen. Kaya sabi ni John, he point out that those who were truly, totoo, nga anak ng Diyos, children of God, would evidence that they continuing in serving God and in fellowship with the church. Ebidensya ito na tunay tayong anak ng Diyos, kaya nagpapatuloy tayo naglingkod sa Diyos. At patuloy tayo nag-fellowship, meaning nag-inambitay, nagsama-sama tayo palagi sa iglesia. Amen. Miyerkules, Biyernes, Linggo,
nandito tayo. That is the evidence na tayo pa'y totoong tunay nga anak ng Diyos. Bakit nagpapatuloy tayo naglingkod sa Diyos? No matter what happens in our life. Amen? Kahit ano pang nangyari sa buhay natin, dami mga pagsubok, dami mga pag-trials, kahirapan sa buhay. So baliwala po sa atin yan. Bakit po? Totoo tayong tunay na anak ng Diyos. Tayo po'y nagpapatuloy, continuing serving the Lord. Amen. And with a fellowship with the church. At ulit tayo nag-fellowship. Ang fellowship nagsama-sama, sa Bisaya pa nag-inambitay, palagi dito sa bahay, sambahan. If you really, truly, the children of God. Amen. This is the evidence if you are truly the children of God. Ito ebidensya kay totoo na anak ng Diyos. So ang totoong anak ng Diyos, ito pong nakita, he continuing serving God and in fellowship with the church. Kaya, maminamahal, pag mag-preach tayo dito, hindi ibig sabihin na mayroon tayong pinapatamaan. Amen? Yung mga kapatirang nga absinos. Actually, ito po'y salita ng Diyos, pinapangaral nga dapat ituro ito. Amen? Kaya sa church, may mga nagbabago-bago yung mga sistema, mga minamahal, kaya kung ating gida tukion ang Biblia, maraming mga changes na dapat sundin natin. Kaya sabi na dito, kaya may mga changes, pati pag-grade, may mga changes, lahat. Nga para ang ating maluwalhati dito, ang ating pinakamamahal na Panginoon na. Kaya amen ba? Walang tao po na ihilwalhati. Kaya lahat tayo, wala naman. Amen ba? Kaya next time, if you stand in the pulpit to give us a testimony, huwag nyo na sabihin na nagpa-pre-request ako sa atong Olympus and Divinias, tumapit o Kuya Andy, huwag na lang. Amen? Basta sinabi nyo lang, nagpa-pre-request ka dito sa Pastor House, sa tanan nga beloved workers, sapat na po. Gitugon ng Diyos panalangin ko, pinagaling ako through the first prayer of our dearly beloved noble pastor. Amen ba? Amen. Kaya gina-connect nato kasi naka-worldwide tayo, naka-live streaming. Kaya hindi po may iwasan, inukorek po ng beloved children kay marami po mga kritiko sa labas. Sabi nila kulto, sabi nila parang kulto dahil yung tao daw ang pinapaluguran dito. Hindi po. Kaya wala tayong pinapagaluguran na tao dito. Sa Central Church, really strict sila kay malaking church sa Central Church. Sa doon natin mga pastor, mga beloved children. That's why wala po mga friends. Lahat lang po ng mga integrate doon. Wala. Lahat ng mga katuwang associate sa church. Pag sabi mong katuwang, lahat na po yun. Modern preachers, instrumentalists, musician, sa church lahat ng mga katuwang tayo sa gawain ng ating Panginoon. Dili lang sa mga station dahil siyempre may mga nanguna, so natural, gina-recognize po natin yan, pero iwasan lang natin na banggitin ang ilang mga pangalan kay para to avoid, no? Hindi, pinag-pray ako ni preacher Juan de la Cruz, huwag na natin banggitin yon. Basta pinag-pray ka ng atong beloved preacher, beloved workers, pinagaling ka ng Diyos sa unat dalangin ng ating dearly beloved honorable pastor. Pagpalakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, naga-continue, panayon, patuloy ang ating paglingkod sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Panginoon upang mga minaginambudify ang ating church. At the same time, yung turuan tayo ng Panginoon na pala only ang lahat na kapurihan, pagwalhati, pagdadakila ay para lang palagi sa ating Panginoon. To the first prayer of the prophet, the pastor, ay sila man pa talaga ng sakripisyo para sa atin. Amen? Grabe ang sakripisyo nila ating pastor, hindi basta-basta sakripisyo. From the start, ng umpisa ang gawain ito, hindi basta-basta ay lang sakripisyo. That's why, if you mention them, if you recognize them, natural lang. Nakasulat naman sa Biblia nga, give double honor. The elders will worthy of double honor, those who labor our soul in prayer and fasting. So, karapat-dapat na sila. It should be remember, ang mga iniwan nila, na alaala, memories, at mga katuruan, precious teaching para sa atin. And then, ang asiwa na the whole blessed Almeida children, sila po ngayon, mga minamahal. So, kami lang ay mga kaagabagat. Ang tawa na? Kaagibat, mga katuwang sa church. O kami, hindi naman kami karapat-dapat, pinagpala kami ng ating Panginoon. Amen? Amen ba?
So basta importante na tayo po'y nagpapatuloy, nagpatuloy, nagbalingkod sa ating mahal na Panginoon para makita genuine evidence that we are truly the children of God because we are always continuing serving the Lord and with the fellowship always in the church. Marami nang umalis dito, sabi ni John, they went out from us. Sila po'y umalis sa atin dahil bakit hindi sila para sa atin. If they had been with us, sila po yung umalis sa atin, that you have continued with us. Kung sila po hindi umalis sa atin, dapat sila nagpapatuloy kasama natin. But they went out of us, umalis sila sa atin, nagsilabas sila, yun ay pinapakita lamang na hindi sila para sa atin. Kaya may mga lumalabas, mayroon naman bumabalik. Amen ba? Marami nag-backslide, nagtalikod mga 20 years, 15 years, marami nang pinuntahan ng mga churches, pero bumalik pa rin sila dito, binalik sila ng Diyos. Kaya nga, bakit? Sila po'y para sa atin. Yung umalis, sabi ng Biblia, hindi sila para sa atin. Kaya tayong nanatili na nandito, patagi tayo nagpatuloy, naglingkod sa Diyos, patuloy tayo nag-fellowship, sumasamba palagi dito sa gawain ng Panginoon. Tayo po ebidensya na tayo'y totoong mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Because we continue in the faith of the Lord Jesus Christ. Nagpapatuloy tayo sa ating panampalataya sa magitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan po natin ang Panginoon. Pakibasa lang, Bible reader, Colossians chapter 1, verses 21 up to 23. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Kolosas, Kabanata 1, ang talata ay 21 hanggang 23. At kayo, nang nakaraang panahon, ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. 22. Gayon may pinakipagsundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. 23. Kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito ako, si Pablo, ay ginawang ministro. Palakpakan po natin Diyos. Sa panahon ni Pablo, sila po'y nagpapatuloy sa panampalataya. Amen ba? Noon daw, tayo po yung mga isipan natin, inagaw ng kaaway sa masamang mga ginagawa natin. Ngunit tayo gireconcile, binalik ng Diyos, naging isang katawan sa magitan ng kamatayan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ginawa tayong banal at walang kapintasan at walang dungis at ang ating panampalataya. Pinatibay ng ating Panginoon at steadfast. And we are not moved away from the hope. Di tayo umalis sa panampalataya, sa pag-asa, sa Ebanghelyo na ating napakinggan. Na ito'y pinapangaral sa ilalim ng langit, Panginoon. At ako si Pablo, naging ministro na natili, alagaan kayo. Amen? Mga Kristiyano sa ng panahon, bagamat naglailo sila. Dahil, sabi, who once went alienated and enemies of the mind and works of this. Minsan inagaw ni Satanas ng kaaway ang mga isipan na upang sila gumawa ng kasamaan. Ngunit sila naman po ay gireconcile. Pinalik sila ng Diyos sa kanyang buong katawan sa magitan ng kamatayan, palaman ng Panginoon sa kanyang kamatayan to present you holy, upang ipresenta tayo ng Diyos sa kanya na banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Dito na tayo. Amen? For we continue in faith. Dahil patuloy tayo sa ating panampalataya. Grounded, unsettled, and be not moved away from the hope of the gospel. Pinagbitibay tayo ng Diyos. Giplastar tayo ng Panginoon
upang hindi tayo mapalayo sa pag-asa sa Ebanghelyo. Nga ating narinig na pinapangaral with what spreads to every creature which is under heaven. Pinapangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa buong daigdig, sa ilalim ng langit. Sabi ni Pablo, nandito ako sa harapan nyo. Inyo akong naging ministro. Ang ating mga pastor, siya ang ating naging ministro. Totoong pastor, propita ng Diyos. Sa ministry ito, hanggang ngayon, inaalagaan po tayo, nagpapatuloy ang ating panampalataya. Bagamat minsan pa, inagaw ni Satanas ng kaaway upang tahiwalayin, ngunit ang Diyos gumawa ng paraan. Diyos magkita ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kamatayan, reconcile tayo. Binalik tayo ng Diyos, inisa tayo. Sa buong maging isang katawan, pinisinta tayong banal, holy, blameless, and above reproach in His sight. Indeed, we continue in faith, grounded, steadfast, naging masasigon tayo. And we are not moved away from the hope of the gospel. Wala kailanman sa atin na palayo sa pag-asa sa Ebanghelyo ng ating napakinggan. Kaya pinagpala tayo mga minamahal. Tandaan po natin, kaya hindi maiwasan, and you who once were alienated and enemies of your mind by wicked works. Minsan kasi, ang ating isipan talaga, aagawin ni Satanas. Amen? Para umaway ang isipan natin upang gumawa tayo ng hindi magandang gawa. Wicked works, masamang mga ginagawa. Hindi may iwasan po yun. Amen? Amen. Yet now, He was reconciled in the body of His flesh through death. Ngunit ngayon, binalik tayo, pinagkaisa tayo sa katawan ng Panginoon, gitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga minamahal, tayo po'y magpatuloy, maglingkod sa ating malapit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Our faith must be grounded, naitatag, settled, established, pinatatag, pinaligon, and firmly entrenched, pinatatag, at pinalakas, entrenched, pinalakas ng Diyos. Amen ba? Our faith must be steadfast, maging matatag, without wavering, walang pag-alinlangan, way pagduwa-duwa, without compromise, walang kompromiso. Tayo po'y magmana ng buhay. Everybody say, praise the Lord. Our faith must be moved away from the hope of the gospel. Assurance. Mayroon tayong assurance, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Now, number 2, you have to continue in grace. Magpatuloy tayo sa grasya ng ating mahal na Panginoon. Sino bang igrasyahan dito? Itaas yung kamay. Wala. Sino pong gigrasya ng Diyos? Sumigaw ng praise the Lord. So kaya ginigrasyahan naman tayo ng Panginoon, we must to continue in the grace of God. Magpatuloy tayo sa grasya ng ating mahal na Panginoon. Sa panahon ni Apostol Pablo, ng congregation parang na broken up, parang nagkaroon ng kaguluhan ba? Sabi niya, when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. Bisan ko nung nagkaroon ng kaguluhan, marami ko ng mga Hudyo, ng mga devotees, ng mga ginatawag ng mga bagong converti ba, mga proselytes. Sila po'y nagpatuloy sumunod. They followed Paul and Barnabas. Nagpatuloy sila at nagsalita nga siya, them persuaded, speaking to them, persuaded them to continue grace. Gipahikayat sila, gipaalalahanan sila, persuaded, na sila po'y magpatuloy sa grasya nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya lahat tayong Kristiyano dito,
Kahit maraming mga broken up ang buhay natin, iba-ibang klaseng pagsubok, ups and down. Pero dapat tayo mga kapatiran, magpatuloy tayo sa grasya ng Diyos. Amen? Sumunod tayo sa tamang aral. Huwag tayo punta sa maling aral. Sumunod tayo, tulad yung mga many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them, nakipag-istorya kay Paul and Barnabas nga, they persuaded them to continue in grace of God. Sila'y sumunod, bagamat maraming kaguluhan, maraming problema, pero sila nagpatuloy. Sumunod sila kay Paul and Barnabas at nagsabi, palalahanan ang iba, hikayatin ang iba, na sila magpatuloy sa grasya ng ating mahal na Panginoon. Dahil mga we apart from the grace of God, pag mapalayo tayo, we move away from the grace of God, mga minamahal, wala tayong mapuntahan. Dahil yung demonyo, hindi nagbibigay ng grasya yon, nagbibigay ng salot. Ang nagbibigay ng grasya, ang Panginoon, dahil siya ay Diyos na puno sa grasya. So if you move away, if you apart from God, mawala ang grasya. Because we are saved through grace. Naligtas lang tayo sa magitan ng grasya. Hindi po sa ating mga ginawang magandang ginagawa. Not our works that everyone should boast. Hindi sa ating mga ginagawa. Ang bawat isa magmayabang, boasting himself. Kaya wala ipang mayabang tayo. Naligtas lang tayo sa grasya. Kaya kailangan hikayatin ang bawat isa magpatuloy sa grasya ng Diyos. Because if you move away from God, ang grasya wala na sa atin. Lahat na tayo, grasya ng Diyos. Ayaw magpatuloy pa tayo, lalong maraming grasya, abundance ng grasya ang tanggap natin sa Panginoon. Plus, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin Diyos, mamina. Hallelujah. Continue in grace. Kanina, continue in faith. Ang una, continue in faith. Magpatuloy sa panampalataya. Sunod, magpatuloy sa grasya ng Diyos. Amen? Because God's grace is absolutely free. Ang grasya ng Diyos, itong absolutely free. Free ito, completely. Walang doubts, walang pasubali. Malinis ito. Free ito, free ang grasya. Na dapat bawat isa tatanggapin ito. Not based, wala ginabatayan. On worth, walang kahalagayan or merit. Lahat yan makinabang ang bawat isa. Kaya ito po'y absolutely free para sa tanan. Malinis ito, kompleto ito nga grasya. Gikan sa pagligtas sa atin sa kamay sa tanas, sa kasalanan, sa tiyak kapamakan sa impyerno, hanggang ngayon nang lumapit tayo, completely grace. Pinagaling tayo, binago ang buhay natin, pinoteksyonan tayo ng Diyos until now. Peace of mind, joy, and gladness. Ilang taon tayo naglingkod sa Diyos, but still, the grace of God continued pour out in our life. Huwag tayo mapalayo sa grasya ng Diyos, mga minamahal. Sunod, God's grace knows no boundaries or borders. Appear to all men. Ang grasya ng Diyos, walang boundary. Amen? Walang hangganan. Eternal. Walang katapusan. Ang grasya ng Diyos. God's grace knows no boundaries. No borders. Wala. Lahat ito ay mapahayag sa lahat ng tao. Appear to all men. Basta sumunod ka sa Diyos. Walang boundary. Walang limitasyon. Walang border. Walang limit. Ibubuhos ng ating manapay. God's grace is purposeful. Ang grasya ng Diyos ay purposeful. May bawat incidents, buhay natin mahitabo, mayroong purpose sa Diyos. Kaya may bersikulo bitaw sa Romans 8:28, nga all things work together for good to them that love the Lord and they are called according to His purpose. So God's grace is purposeful. Mayroon siyang layunin sa bawat tao that brings salvation to every human individual. Amen ba? Amen. Di mo kay amen.
Kaya, ang grasya ng Diyos ay may purpose. God's grace is purposeful sa bawat Kristiyano na magdadala ito ng kaligtasan sa ating buhay. Sunod, continue in love. Magpatuloy tayo sa pag-ibig ng Diyos. Continue in His love. Magpatuloy tayo sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Let brotherly love continue. Hebrews 13:1, sabi ito, let brotherly love and sisterly love continue. Pagibasa lang, Bartoni. Hebrews 13 verse 1. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 13 at ang talata ay 1. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Hindi yung kunting misunderstanding lang, kunting hindi nag-unawaan, naglantugi, nagdebate, nagpalitan ng istorya, nag-away, nagmamayabang. Nagmayabangan na, hinambugay na. Amen? Amen. Sabi niya, continue in His love. Kahit marunong ka pa, marami kang alam, pag wala ka nagpatuloy sa pag-ibig ng Diyos, useless. Bakit? God is love. Dapat pahariin natin ang pag-ibig ni Kristo. Let brotherly love continue. Let, kailangan ang pag-ibig na mag-igsoon ay magpadayon sa bawat isa sa atin. Let brotherly love continue in our heart. Palakpakan natin, Diyos. Kaya Panginoon, grabe ang pagmamahal sa atin. John 15:9, as the Father loved me, I also have loved you. So continue and abide in my life, in my love. Kung paano ko iniibig ng Ama, ganun din, iniibig ko kayo. Kaya magpatuloy kayo, continue at abide in my love. Magpatuloy kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig, at ang ating pag-ibig manag-igsuon ay magnatili. The love of Christ was sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos ay sacrificial. Sabi niya dito sa John 15:13, greater love hath no man than this, that the man lay down his life for his friends. Sakripisyo. Dahil sa pag-ibig, pamamahal ng ating Panginoon, hallelujah, inako niya ang lahat ng bagay. Binigay niya ang buhay niya para sa kanyang kaibigan. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Only our loving God. Malaking pag-ibig, dakilang pag-ibig na walang ibang taong nagagawa nito. Isang tao na kanya niyang ibigay ang buhay niya para sa kanyang kaibigan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, very sacrificial. He gave Himself in the cross of Calvary to forgive our sins and to give us eternal life. Kaya panatiliin natin ang ating pagmamahalan bilang magkakapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Kasi pag wala kang pag-ibig, you cannot conquer your pride and proud pag wala kang pag-ibig. Pero kung puno ka ng pag-ibig sa iyong kapatid, hindi ka na mga tuwiran sa kanya, maawa ka sa kanya, mahal na mahal. Yakapin mo na lang. At mali ka, siya tama, ikaw pa marunong pakumbaba. Dahil bakit? Nangatili sa puso mo yung pagmamahal sa iyong kapatid. Kung wala kang pag-ibig sa iyong kapatid, kahit mali ka, ipairal mo tama ka. Awayin mo pa yung kapatid. Para ipakita lang na marunong ka, magaling ka sa kanya, wala kang pag-ibig na mamula sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, very sacrificial. Binatan niya. Inako niya ang lahat. Greater love hath no man than this, that man lay down his life for a friends. Ang Diyos lang. Can you lay down your life for your friends just because of love? Can you sacrifice yourself to your friend just because of love? Hindi natin magawa yan. Kaya sabi niya, no man than this, except our dearest Jesus. Siya lang ang nagbigay ng buhay niya para sa mga tao.
Let brother love continue and abide in our heart. My dearest brothers and sisters, upang tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Diba? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Whosoever believe it on Him should not perish, but have an everlasting life. So, kung mahal mo ang Diyos, mahalin mong kaibigan mo. Mahalin mong brother mo. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it in Him should not perish. Ang lahat ng mga lumalakad sa pag-ibig at paniniwala sa Panginoon, never perish. Hindi mapahamak. Bagkus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba magpatuloy sa pag-ibig ng Diyos? Gusto niyo ba magpatuloy sa grasya ng Diyos? Panampalataya, gawin natin ito, mga minamahal. Ito po ipaalaala lamang sa atin. Minsan kasi pag tayo ay napagbigyan na ng break, parang palagi na tayong pinagpapala. Sa tingin natin sa ating sarili, tayo ng pinaka-the best. Dapat pairalin natin pag-ibig. Pag-ibig, pagpakumbaba, isipin mo wala kang alam. You're willing to give your life for your friends, for your brother. Let brother love will remain in our heart. Amen. Kaya ang Diyos natin pinanglingkuran is a God of peace, not of war and trouble. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mami na mahal, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Dahil hanggang ngayon, nanatili tayo sa kamay ng Panginoon. Maraming pagsubok. Habang buhay ka, hindi mawala yung pagsubok. Even the early church, sa church mismo nagkaroon ng broken up. Halos mawawasak, maraming problema. But if you are really a Christian, anak ng Diyos, you continue serving the Lord, continue in faith, continue in grace, continue in His love. Susunod tayo sa yapak ng Diyos sa ating mga nanguna. And dearly beloved pastor, dahil sila po, binigay ang buhay nila sa church. Ay ibang kapatiran, di masyado makaintindi ng totoong pag-ibig na paglingkod sa Diyos. Yung paglingkod sa Diyos, hindi palingkod-lingkod lang. Amen? Hindi para dadalo ako dito dahil para palagi ko makita ng kapatiran, makita-kita kami. No. Sa iyong pagdalo, pagsamba, dahil naunawaan mo, naintindihan mo yung totoong pag-ibig ng Diyos, yung grasya ng Diyos. Kaya sambahin ko ang Panginoon, continue, patuloy kong sambahin ang Diyos. Dahil sobra-sobra sapat ang kanyang pag-ibig sa akin. Yung kanyang grasya, hindi ko kaya bayaran. Hindi mo para magsimba ka lang, para makitang tao. Simba ko para makita ko ni Kuya Andy nga sumasamba ko. Kahit wala kang tao nakita sa iyo, ang Diyos nakita sa iyo. Your sincerity, your obedience, your faithfulness, not for a man, kundi but for the Lord, for His glory. Ang tao hindi man ka makita, ang Diyos palagi ka nakita. Sa bahay pa lang nyo, nagbibihis ka, nag-iisip ka lang sumamba, alam na ng Diyos yung isip mo. He knows your heart. He knows your thoughts. He knows what you are doing. Alam ng Diyos po yun. Hindi po para sa tao. Hindi ako simba dahil natisod ako. Hindi ako samba dahil nainis ako doon. Hindi tao ang sinasamba mo. O ayaw ko sumamba, baka yun namang magsalubong sa akin sagit, magkamusta sa akin. Inis na inis ako. Hindi dahil na may inaayawan ka rin, hindi ka magsamba. Hindi naman ang tao sinasamba mo. Ang Diyos. You don't care whatever reproach of anybody to you. Mayaan mo. Basta importante na nagpatuloy ka sa panampalataya. Nagpatuloy ka sa grasya ng Diyos. Nagpatuloy ka sa iyong pag-ibig.
that someday, ikaw ang bigyan ng reward ng Diyos. Buhay na walang ganang pangako ng Diyos. Walang tao makabigay. Greater love that no man than this except the Lord. That He laid down His life for the word, for the people, for His friends. Ang Diyos lang. Kaya ibigay rin natin ang totoong paglingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Because He's the one who laid down His life for us because of a great love. Awitan natin Diyos. Sing it, hallelujah. You take away my sin, and by your blood I was cleansed. Jesus. Only you. No one else can do. So I pray to you, my Lord. Hold me now, so I may adore. Hallelujah. Serving you. Is all I wanna do. You teach me how to You teach me how to live be like you, Lord. Show me the Show me the way. where I was lost and stray. When you call me, you're so Maraming salamat sa pag-ibig mo, Lord. Yeah. Thank you, Lord, that I can stay. Jesus. Yeah.
Hallelujah, Jesus. Singgit, hallelujah. Serving you is what I want to do. Ang paglingkod sa iyo, pagserbisyo sa iyo, ito ang aking buhaton gawin. Is all I want to do. Serving you is all I want to do. Whether we like it or not, you continue serving the Lord. Ito lang ang bagay ang dapat natin magawa. Is all that I want to do in serving our loving God. Paglingkuran nating Panginoon, at ito ang ating dapat gawin palagi. Continue in faith, continue in grace, continue in His love. Labat Lord. Hallelujah! Grabe naman. Habang nadama natin pasensya, itaas sa kamay, manalangin tayo. Upo ang ilang Diyos na banal na Jesus. So nadalangin ang Midrang Levinable Pastor, Lord, and thy prophet, the whole blessed Almeida family, andito kang susumamo sa iyo. Nagbabago pa, uwi ng tulong Ama. Hawakan mo kami, Lord, na magawa namin paglingkuran ka palagi, patuloy. Sa iyong habag at awa, tulungan mo kami. As we continue serving you, Lord, please, remove our vices and all our problems, trials, poverty, weaknesses, and bless us so much and heal our sicknesses and solve our problem. Bless our job, our business, our work, everything in our life, Lord. Pagpalain mo kami because we promise that we continue serving you, Lord. On the prostrating prayer, the Levin Pastor and the prophet. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Pandugan mo sa ulo nyo. Ang isa ay bayaw, lahat pag-rebuke tayo. O pumala, Panginoon, may sana ang paulito ba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Lahat ng kanakaan mo, mayroon taglang problema, kahirapan, kailangan sila pangilanginin, pagaligin mo, palungan mo sila, Lord. Karoon din, dalayan mga pastor. In Jesus' name, I burn the problem, demons and prevent the sickness gets out from the children. In the might of Jesus, be healed right now. Problems, bless the children, financially, physically, heal sicknesses, sorry, problem right now, my God, in Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, heal. Palagpakan natin, Diyos. Manindog ta, mga minamahal. Mayaw kamot. Mulokso kita, tulog ka bisis, kusog ka singgit. Hala mo sila. Amen. Mga minamahal, continue serving the Lord. Ayaw mag-absent, Friday, overnight prayer hanggang Sunday po, patuloy tayo upang tayo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya magtagal, maminamahal, sa ating closing prayer, Brother Anthony Doris, pag-pray ating closing prayer, at iagin sa boxes po ang ating mga pledges, puting bags, sa ating TV program, ang pula ay patuloy sa ating continue. Bigay kayo para dagdag-dugang ang mga gastusan sa ating mga chapel, mga yuta, mga minahal. Sige po, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved or preacher Kuya Nibinius. Ngayon mahal, tayo mamagkaisang manalangin pasalamat sa ating dakilang Diyos. Opo, mahal na Panginoon Diyos, sa mamayarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, ang pinakamahal na Panginoon Jesus, sa mga dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor, beloved Evangelist Sulistrad Almeida. Mahal na Panginoon, kami lubos salamat sa iyo sa araw na ito na kami ang ginagabayan. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, mula simula sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, sa iyong paggabay. Mahal na Panginoon, hanggang sa mata ko